Hello mga sangkay! Welcome back to my channel. Ito po muli ang inyong sangkay na si Sangkay Longs muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapa dito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa, dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat. Sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val, at Edna, Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, FWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout also kay Roel and Rachel. Sa Team Rochelle, Team Kalingap, Team Kaliwat, sa lahat po ng Team Kalingap partners, sa lahat ng aking mga sponsors, at sa lahat ng mga nagmamahal kay Sangkay. Mega love shoutout sa inyong lahat. Happy Sunday sa lahat. Pasensyahan nyo na ako ngayon, no, mga sangkay, kasi medyo masama talaga ang aking pakiramdam. Balado ang aking ilong, ang aking lalamunan ay tuyo. Meron akong dry cough. So pasensyahan nyo na ako ngayon. Tapos parang hinihingal ako pag nagsasalita ako ng tuloy-tuloy. So ngayong araw nito, gagawa ko ng reaction video. Ito'y patungkol sa kay Chona, no? Sino ang mga nakamiss kay Chona? Isa na ako na nakamiss kay Chona, na sobrang na-miss ko talaga si Chona. And nagpapasalamat ako dito kay Erwin, salamat Erwin na pinuntahan mo si Chona, na nadaanan mo si Chona at pinuntahan mo sa kanyang bahay. Kaya nagkaroon tayo ng update, no? So credit dito sa video kay Erwin. So puntahan niyo po si Erwin sa kanyang YouTube channel, panoorin doon ng buo itong video. So may papapanood ako sa inyo. Then after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or kuro-kuro patungkol dito. Tara mga sangkay, panoorin natin. Sayang yung ano ni Chona, yung pardon. Okay. Anong hanap buhay mo ngayon? Sobrang payat mo na, Chona. Kasakit ako ay hospital mo daw. Isang buwan ako mahilig sa hospital. Doon ka kasi magpara-inom. Para, magpara Yossi. Matanda ka na ba? Pinay na sa pala no? Pinili ko muna sa pamangkin ko, pinayari ko. Kasi ranay, yung sa namin mga malaki, nabulok na yung ganyan, natanggal, pinasama ko sa bagong silang, pinadala ko doon. Sabi ko, ayusin na muna. Tapos yung kama naman, nasuling ko sa ilalim yun. Pinalig sa pamangkin ko, sabi ko, pantayin. Pag yari na, dalhin sa akin. Ewan ko dito yung galit, sila lang galit. Sila ko na sa kanya. Kumakain pa naman ako sa araw-araw. Oo ha, hindi ka naman pwedeng hindi maging okay at ikaw ay ikaw. Kaya kahit anong niya. Kaya ko sa hospital niya na kaya ko 2-3 linggo ako doon na wala ako kasama. Kahit isang barkada, wala ako lang. Nag-usap pa kayo ni Sangkay? Hindi na, matigal na. Binati ko siya ng happy birthday. Natampo yun sa iyo at hindi ka nakikinig sa kanya. Binati ko ng happy birthday. Wala naman. Ako naman yung bahala sa magtapos. Kay Lord na tawarin ako sa lahat ng nangyari. Anong ginagawa mo doon nung nakita kita? May dala akong bigas, papa-order niya ako. Ano yung papa-order? Yung iba, 25 kilos, 1,100 lang. Yung 25 kilos. Tapos? Yun na. May tubo ka na doon. Ba't ang dami mo namang karton? May mga dala ko iba. Hindi ako nakapaglabay. Hinihingi ka kasi ako. Wala na yung kama. Yung pum. Ay, nasaan na? Nasira daw. Ano pala yan? Puro upuan na ang hinihigan. Diyan na. Chona, okay ka lang naman dito? Okay naman ako dito. Bakit sobrang payat mo na masyado? Sabi nagkasal nga ako. Chona, mag-ayos ka na sa sarili mo. Gusto ko man na tulungan ka, kaso ang iniisip ko, baka di mo din tulungan sarili mo. Siya? Ako, Chona, naawa talaga ako sa'yo kasi naintindihan ko ang sitwasyon mo. Pero yung pagiging yung pagiging maawain naman, nandyan naman yan. Hindi ka nakakaasawa talaga?
Meron ng asawa, lalaki. Babae ba? Ayaw ko naman asawa ng babae. Bakit? Meron naman ako anak sa una. Huh? Kung may 31 ang edad, dalaga. Taga saan? Nasa Manila siya rito trabaho. Ano pangalan? Meron naman ako dati, may asawa ko dati, hostess. Bulaan ka naman. Meron ako dati, hostess lang. Namatay na si Rose. Rose ang pangalan. Namatay yun sa panganganak yung inanak ko yung isang boy. Pinangalan ko din yung pangalan ng magulang, Rose. Kilala ka niya? Oo. Natawag nga ako doon at sabi ko to. Nasaan na yung cellphone mo? Listen na ako. Sabi ko ay, tulungan mo ako at nasa ospital ako. Pinadala naman niya ako. Hindi pa nakadala sa akin. Sabi ko ba ako gaano pag sabi ko kasi mag-aasawa na daw siya. Papakasal na daw siya dito. Sabi ko sila magsiksik. Pwede rin at kung mamamatay na rin naman ako dito sa kanya na ito. Hindi naman sa mama mo. Kung mamamatay ka, Chona, bakit hindi pa ngayon? Ay. Pero alam mo naman na may mali ka sa nangyari. Oo, alam ko naman yun. Kaya ko naman mabuhay na mag-isa na. Kaya naman kasi nakita ka naman ng... Hindi pa nabuhay ka. Pero kasi ang expected kasi namin doon sa sinabi mo na magbago ka is alam namin na talagang gawin mo. Masalamat naman ako sa lahat kay Lord, kaya sa lahat kong bigay sa ako. Pero, halimbawa na kamali na ako ng hindi naman ako gaano nahihirapan dito. Hindi naman ako nagiging. Bakit sa nahihirayan na ako ay nawala ng sustento ninyong kalingap, ako naman po ay naghahanap buhay, kaya ko naman po yun. Mas maganda nga po yung wala nang tumutulong sa akin para walang utang na loob na sinasabi sa akin. Tinulungan ko yan, tapos binalsay yung style niya. Binenta na nga yung bahay. Kasi ako titira kung binita ko. Alam ko naman po, nagsabi naman po ako sa kanila na lahat ng pagkakamali ko. Pero ako naman po, kahit na nagkamali ako, kaya ko naman na po kahit wala na sa Pero pinagsisihan mo naman yun. Opo, kahit wala naman na po sa akin tumulong, okay na po yun. Kaya ko naman na po mabuhay ng isa. Tama na po yung natulungan nila ako noon. Tama na po yun. Nabigyan ka ng bahay. Malaking tulong na yun. Malaking tulong na yun para sa akin. No, Chona, mauna na kami. Sige po. Hindi ka na manghingi. Hindi na po. Okay lang sa'yo. Okay na po sa akin. Maraming salamat. May pera ka naman kaya. Ginalaw nila wala ako. Salamat po. Salamat niya Sangkay. Muna po kayo magalit. Salamat po sa lahat. Sige po. Salamat kay Kuya Val. Ate Edna. Kuya Ram. Nagpunta po kami ng passport. So yun mga sangkay, at tinapanood na yung video clips na aking kinuha mula dun sa upload ni Erwin. Credit dito kay Erwin. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, subscribe po natin sa Erwin TV. So, maraming salamat Erwin na pinuntahan mo si Chona, na na-vlog mo si Chona at na-update tayo. Isa na ako na sobra talaga aking tuwa. Mixed emotion yung aking naramdaman dito. Nandoon yung awa sa kay Chona, yung saya na napanood ko siya, na nakita ko ulit siya, and nandoon yung panghihinayang, yung panghihinayang sa lahat ng mga effort na ibinigay natin kay Chona. Bagamat natutuwa ako na si Chona ay lumalaban pa rin sa buhay. Nakaka-survive pa rin. Sabi niya, nangyari daw, hospital daw siya. May nangyari daw sa kanya, natusok yata siya dito ng kawayan, sabi niya. Kaya na-hospital siya ng 2 weeks. Kita natin yung itsura ni Chona na ang layo ng Chona, na yung Chona ang nakilala natin, na tinulungan natin. Bumalik siya yung sa dating Chona. Yung Chona na noong lumapit siya kay Kuya Val, na humihingi ng tulong. Sobrang payat, lubog yung mukha, halatang stress sa buhay, halatang hirap sa buhay, ito yung Chona ngayon. Itong Chona na ito ngayon, ito yung Chona noon, nung hindi pa natutulungan ng kalingap. Kaya lang, si Chona rin ang gumawa ng wawala sa kalingap, yung pagkawala niya sa kalingap, yung tulong na ibinigay ng kalingap sa kanya. Si Chona, ito lang ang ikinaganda lang dito kay Chona, kasi
dito sa interview sa kanya, lagi niya naman sinasabi na tumatanaw siya ng utang na loob, no? Tumatanaw siya ng utang na loob sa mga tulong na binigay natin sa kanya. And dito, medyo na-touch ako dito sa sinabi niya na hindi na, okay na siya, na kahit hindi na siya tulungan pa ng Kalingap kasi para bagang may sumbat na yung utang na loob, sabi niya. Okay na siya, kaya na niya ang sarili niya, which is true. Nabubuhay si Chona sa ngayon, kaya niya ang sarili niya. Kasi mas mahirap kasi yung yung ipinararamdam natin kay Chona na nandito tayo, na meron tayong ibibigay sa kanya. Umaasa, no? Umaasa, hindi nagpupursige na kumayod. And then ando doon pa rin yung bisyo. Aminin man o hindi ni Chona, ramdam natin at kita natin na talagang yung bisyo niya, hindi niya talaga maiwanan. Kasi dito sa video na ito, sinasabi ni Erwin, no, na Chona, pinagdaanan ko yung pinagdadaanan mo sa ngayon, na mahirap kumawala sa bisyo. Pero si Erwin kasi pinilit niya talaga na mabago ang buhay niya. Nakikinig lang si Chona. Alam natin, naiintindihan ni Chona ang ibig sabihin doon ni Erwin. Kaso nga lang, addicted na talaga. Sobrang addicted na si Chona sa bisyo na kung saan, anong bisyo na kanyang kinalulugmukan sa ngayon. Sobra akong nalungkot sa itsura ng bahay. Ibang-iba nung bahay nung time na nandoon ako nung house blessing, yung pinuno natin ng gamit. No, pinuno ni na Kuya Val ng gamit, ng mga sponsors, yung magandang bahay, ngayon ibang-iba na. Para bagang sampayan na hindi ko maintindihan, na bodega, ang daming karton, yung harapan na pintuan hindi na mabuksan, dahil sirana. Yung isa pa, wala na talaga ni isa na gamit tayo na ibinigay sa kanya. Wala na akong nakita doon, kundi yung bahay na lang mismo. Ultimo yung kama, yung foam, wala na. Yung higaan niya, yung pinagdugtong-dugtong ng mga upuan, yun na lang ang higaan ni Chona. Yung lalagyanan ng damit, wala na rin. Yung drawer, yung tokador na para sa parlor, yung may salamin, wala na rin. Yung sofa, wala na rin. Lahat talaga. Lahat nawala. Lahat malamang ibinenta ni Chona. No, nakakalungkot. Doon ako nalungkot na ultimo yung bahay na lang talaga mismo ang nakatayo. Ang alaala ng Kalingap dito sa kay Chona. Pero nagpapasalamat pa rin ako kay Chona, kasi hindi siya nakakalimot, no? Nandoon pa rin yung pagtanaw ng utang na loob sa atin, kina Kuya Val, kina Atedna, kina Kalingap Rob, nandoon pa rin. Dahil kahit doon naman lang, bumabawi si Chona sa atin, no? Sobra talaga akong nalungkot nung nakita ko sa itsura ni Chona, yung sobrang payat, no? Yung katawan niya na bagsak. Pero wala tayong magagawa, no? Wala tayong magagawa kasi choice ni Chona ang ganyan, na magkaganyan ang buhay niya. Sinalba siya ni Kuya Val, sinalba siya natin, ng mga sponsor noon, sa hirap ng buhay. Kaso nga lang, hindi niya talaga pinag-ingatan yung lahat ng mga tulong na ibinigay natin. Kaya masasabi ko na choice pa rin, choice ni Chona na kung ano man ang kanyang buhay sa ngayon, si Chona ang may pili noon. Siya ang may choice doon kung anong meron siya ngayon. So ito lang yung aking reaction patungkol dito sa video na ito, no? Naantig ang aking puso sa itsura ni Chona, pero kinakailangan natin panindigan, no, na bigyan natin ng leksyon si Chona. Muli, maraming salamat mga sangkaylong sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkaylong, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin.
like and share itong video na itong mga sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo ba kinaroroon. Paalam na mga